Nakakamangha flood control sa Davao City, ang ganda at matibay. Sampal kay Benny Abante. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Manghang-mangha ang netizens sa ipinagmamalaki sa isa sa mga flood controls sa Davao City. Isa pa lamang ito sa mga flood control projects sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa, nakikita, Sana all. nararamdaman at napapakinabangan ng mga Davaoeños. Isa pa sa hinangaan ng netizens ang Davao River Esplanade Phase 1 Ecoland segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control, napakakapal ng simento, hindi tinipid, napakaganda. Talagang masasabi mong ang mga pondo para sa flood control ay talagang napunta dito, hindi kinurakot. Kaya nga yung sinasabi natin no, kung ang mga Duterte ay nangungurakot, hindi magiging ganyan kaganda ang Davao, ganyan kadisiplina, hindi magiging ganyan kaayos. Eto sa flood control pa lang ng Davao ay nakita natin na napakaganda talaga. Hindi katulad dito sa Metro Manila, ewan ko nga ba kung bakit nagbabaha ng ganyan. Kuwari wala tayong alam tapos kung makabintang sila sa mga Duterte, kung makakurakot to mga Duterte. Alam nyo kung ang mga Duterte nangungurakot, ang unang-unang makakaramdam dyan, yung mga taga Davao. Kaya nga uulitin ko, hindi po tanga yung mga taga Davao. Alam nila sa pakiramdam nila kung sino yung taong nangungurakot at hindi. At alam nila kung sino ang taong nagbibigay ng tamang serbisyo at hindi. Kaya hindi mawala ang mga Duterte dyan sa Davao dahil nakikita ng mga Davaoeños ang magandang paglilingkod ng mga Duterte sa Davao. Siyempre, kapag iba ang nanalo dyan, kapag iba, yung ginagawa ba ng mga Duterte dyan is magawa ng bago na hindi naman Duterte? Diba? Kung ang Davao nga, napaganda ng ganyan Nakita naman natin yung naging presidente si Tatay Digong. No? Kung paano tayo asikasuhin. Lalong-lalo na nung pandemic. Ang mga flood control projects sa Davao, Mindanao ay isang typical na flood control project sa Davao City. Makapal, matibay, mahusay ang pagkakagawa. Iyong parteng itaas ay ginawang esplanade na pwedeng gawing pasyalan, lakaran, pahingahan, walk away na maaari kayong maglakad at mamasyal na mag-asawa o magkasintahan ng holding hands while walking kahit anumang oras dahil may street lights na solar powered. Tsaka kita mo talagang ginastusan talaga. Talagang nakikita mo talaga dito yung resulta. Kung yung pera man naman na gastos nila, nakikita mo Diba? Okay lang sana na kung nauubos ang pondo basta nakikita mo maganyan. Ganyan ang itsura Maayos Talagang presentable na siya, matibay siya. Mahirap kasi yung nauubos ang pondo, nauubos ang pera. Wala namang nangyayari. Mantakin nyo, nilulubog tayo ng baha pero ang laki-laki na nang nagagastos. Diba? Inadya natin hanapin at i-post ito dahil may isang miyembro daw ng 20th Congress kahit hindi naman binoto ng tao ay nagtatanong nasaan daw ang mga flood control sa Davao. At gusto daw niyang imbestigahan ng HUADCOM. Abay Mr. Selected Abante, Mr. Selected Congressman, bawal po kasi dito sa Davao ang magnanakaw at korap na opisyal ng gobyerno. Kaya ganito ang itsura ng flood control project. Teka, sandali lang. Congressman Abante. Ayan, syempre, no? May tanong ako kay Congressman Abante. Dito sa Metro Manila nagbabaha. Nilulubog ng baha ang Metro Manila. Ang Luzon, sige sama natin. Bakit iimbestigahan niyo yung Davao? 'Di ba?
Hindi naman kasama sa lumubugan Davao eh. Hindi nga ho nababalita yan na binabaha eh. Bakit iimbestigahan nyo yung lugar na tahimik, yung lugar na maayos, yung lugar na hindi binabaha, yung lugar na organisado? Grabe ka naman. Parang naghahanap ka na lang ng damay, sir. Doon pa lang nahuhuli ka na, sir. Na parang personal na lang ang gusto mong mangyari. Paano mo hahanapin yung pondo dyan? Eh, kita mo naman, ayan yung litrato, oh. Diba? Pwede mo nga gawing pasyalan. Ang ganda-ganda ng flood control project nila dyan, oh. Ang ganda, oh. Ang tibay, ang gaganda. Talagang tanawin, pwede ka nga mag-selfie-selfie dyan. At saka isa pa, hindi mo na kailangang hanapin yan kasi hindi naman nagbabaha dyan. Hindi naman questionable ang Davao. Hindi naman binalita ang Davao na nilulubog. Metro Manila po, nilulubog. Eto po yung imbestigahan nyo. Hindi dyan sa Davao. Kung din pong kahalintulad nito sa iba pang lugar ng Sub-Saharan Mindanao. Diyan po sa gawin ng lalawigan ng Bukidnon, naipost na rin ito. Dagdag pa ng apo ni Duterte ngayon, na si Lance Duterte. Benny Abante. Nandito ang ebidensya ng mga proyekto ni Congressman Pulong sa DPWH, Davao City District Engineering Office, na implemented at completed. Matibay, dekalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginagawa at pilit na tinatapos. Pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. At saka hindi nababalita na talagang matindi. Is ang tubig baha, walang lumalangoy na basura. Yes. Mga Dabawenyos ang magpapatunay. Parang Di kasarap ang nga isang maligo sa kagaya tubig mo, baha ng bago Davao. ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka noong eleksyon pero nakapwesto ka pa rin. Mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at mas pinili siya kaysa sa'yo. An open letter to Congressman Benny Abante, Representative Manila 6th District. Dear Congressman Abante, your recent public remarks targeting acting Mayor Sebastian Duterte under the guise of fiscal scrutiny were neither neutral nor credible. If the intention was to raise legitimate questions about the flood control projects in Davao City, then one must wonder why the line of inquiry came laced with insinuation and framed in a way that suggested malice rather than concern. To challenge a local chief executive based on presumed irregularities without evidence and without first seeking data through the proper agencies is not transparency, it is posturing. And if your concern were truly grounded in good governance, you would know that the DPWH is well within your reach, no matter where the projects are located. You are a legislator, Congressman Abante. Act like one. Kasi parang ang gusto ni Abante rito is parang magkaroon talaga ng butas ang mga Duterte dyan sa Davao na merong magandang hindi ginagawa. Yan yung hirap sa inyo. Sa kakahanap nyo ng butas, kayo yung lumalabas na masama. Kung nakita nyo naman na maganda, maayos, sana iniitsipwera nyo na yan eh. Hindi na para yan ang maging panlaban sa kanila eh. Kaya nga paano mo hahanapan ng budget ang mga ganyan-ganyan sa flood control dyan sa Davao kung nakikita naman natin, kung nakikita ng mga taga Davao na maayos naman. Kasi kung hindi maayos siyang Davao, dapat yung mga taga Davao na nagrereklamo. Yan ang hirap kapag hindi po tayo marunong makinig sa sigaw ng tao. Eh wala naman kayong naririnig na sigaw dyan sa Davao na, hoy, mga Duterte, nagbabaha na dito, nilulubog tayo, puro basura. Wala namang gumaganon. Dito sa Maynila, napakadami talaga. Halos minumura na nga lahat eh. Minumura na yung mayor, minumura yung congressman, pati presidente, minumura na. Dahil lahat ng mga bahay sa Metro Manila ay nilulubog na. Diba? Napakarami ng sinisisi yung mga taong bayan sa may Metro Manila. Oh, yun ang pakialaman nyo. Diba? Yun ang imbestigahan nyo. Oh, para kasing parang nangyayari personal na lang. Ulitin ko, personal na lang. Yung nangyayari, parang galit ka. Kasi galit ka sa mga Duterte. Kailangan pati yan kasama. 'Di ba? Kasi wag naman po tayong magtiwala masyado na
sa susunod, sweswertihin pa tayo sa susunod na eleksyon. Kung ngayon, sinuwerte ka na nakabalik ka dyan sa Kongreso, dapat ipagpasalamat nyo na lang po. At kaya ka nakabalik dyan, malamang, para may itama mo po ang inyong pagkakamali, sir. Diba? Para itama nyo. Ganun yun. Kasi kung ganyan po, na wala namang problema sa Davao, gagawa nyo ng problema, makakarinig po kayo ng hindi magandang salita. Hindi makakarinig kayo ng hindi magandang komento. 'Di ba? Kahit ako, ayoko naman magsalita sa inang ganito, pero syempre, nakakainis din naman, 'di ba? Na alam mong maayos yung isang lugar, bakit pati 'yon idadamay? 'Di ba? Congressman Pulong Duterte's response may have been biting, but it cut through the performance with an inconvenient truth. Accusations made without evidence are not public service. They are political theater. He has produced receipts, compiled in book form, of Davao City's projects right away. Where's yours? Your response to that statement or conspicuous silence will reveal much about your motivations. But what is already apparent is this. It is disingenuous to demand transparency from others while remaining curiously silent about the cloud over your own seat in Congress. You lost the election, and yet you sit in the House of Representatives. This is not speculation. It is public record. And so, before you demand accountability from elected officials who were actually elected, perhaps begin with your own reflection on how it is that you hold the title Congressman without having won the vote of your district. Kaya tutusin, nakakahiya yun. Di ka naman talaga nanalo eh. Iba yung nanalo eh. Parang yung nanalo kasi parang disqualified lang nila yun eh. Pero kung tutusin talaga, ang nanalo talaga si Uy talaga, hindi siya. Siya talaga yung kinikilalang congressman dyan sa Maynila. No? Dapat kasi, sir, tahimik na lang, di ba? Kasi parang kumbaga sa card, pasang-awa na lang yung pagkakapanalo niya sa congressman. Hindi mo alam sa susunod kung tatakbo ka uli, kung mananalo ka na talagang ganyan. 'Di ba? Kung mananalo ka uli, kung talagang ang mga tao kumbaga pwede tayong pwede tayong matapang o magganyan kung talagang binoto tayo ng tao. Na talagang alam ng mga tao sa sarili mo na tama ka. 'Di ba? Kaso nga lang hindi ka na binoto eh. Iba yung nanalo. So parang syempre kahit paano nabawasan na yung tiwala sa iyo. 'Di ba? Scripture reminds us in Titus 1 verse 15, to the pure all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Pastor, ponder upon this verse. If you are quick to suspect corruption in every corner, perhaps the problem lies not in the institutions you examine, but in the lens through which you see them. You wear two hats as a religious leader and a public official. That comes with the duty to hold both pulpit and podium with integrity. But conflating the two to serve personal or partisan narratives disrespects both institutions. You do not get to speak prophecy while playing politics and expect to go unchallenged. If your goal is to ensure public funds are spent properly, then by all means, pursue that with evidence, with process, and with objectivity. But if your aim is to malign a family, a city, or a political rival for the benefit of your bosses in Congress and your own relevance or alliances, then you are not serving the public. Yes. You are using them. Yes. Accountability is a public good. Weaponizing it is a public disservice. Ipinamukha naman ni Certified DDS Madarahug sa mga loyalista at pink na kaya galit na galit sila sa mga DDS dahil makakulit sila. Ipinamukha ni Madarahug na ang mga loyalista at pink ay puro rason lamang kapag nagkakaroon ng problema sa administrasyon. Walang solusyon. Pero sa mga Duterte, hora-orada ang may solusyon agad. Wala nang iba pang rason. Wala nang Panoorin natin ang buong video. Tapatan na usapan, bakit kayo galit sa amin ng mga Duterte supporters? Kasi
matitigas ang ulo namin. Hindi nyo kami matibag sa aming paniniwala na ang pinakamagaling na Pangulo si Duterte. Yun yung gusto talaga nilang mawala sa isip ng mga tao eh. Na yung nakatatak na magaling na Pangulo ang mga Duterte. Sa totoo lang kasi, no, hanggat lumalabas yung mga ganito kagagandang ginawa ng mga Duterte, lalong hindi mawawala yung paniniwala ng mga sumusuporta sa Duterte. Yun yung pilit yung tinatanggal eh, sa sistema. Kaso talagang hindi nyo makaya eh. Kaya kahit na anong iparatang nyo sa mga Duterte is wala talagang naniniwala sa inyo kasi ganito yung nakikita ng mga tao sa mga Duterte, yung mga ginagawa nila. Maganda. Higit sa lahat, nasanay kami na magkaroon ng solusyon, hindi maghanap ng rason. Tama. Yan ang nangyayari sa administrasyon ngayon. Puro rason, walang solusyon. Sayang ang bayot! May hearing ka na naman. Ano ang masasabi ninyo sa napakatibay, napakagandang flood control projects sa Davao City? Siyang tunay, maganda, hindi tinipid. Ano ang inyong opinyon? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan din natin kanina yung video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mad Darahug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.